Praise the Lord. Ang haba ng fist bump moment natin, ano? Ibig sabihin, marami yung dumalo sa gawain ng Panginoon. Habang ang iba ay natutulog at nakakumot pa sa oras na ito, tayo pinili nating tanggihan ng ating mga sarili para maagang makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya gaya ng lagi kong sinasabi, pag nandito ako sa unahan, sabi mo sa iyong katabi, congratulations! Ayan. Congratulations dahil napagtagumpayan natin ang ginaw ng panahon at naranasan natin yung init ng presensya ng Panginoon sa lugar po na ito. Sa mga first time umattend, kagaya ng tagline namin dito sa COG Parian, welcome home. Desire ng aming mga puso, hindi nyo lang maranasan yung lamig ng aircon, kundi maranasan ninyo yung pag-ibig, yung yakap at yung napakainit na pag-ibig ng Panginoon. Habang nagpe-play ng mga announcement kanina, pinipigilan ko yung emosyon ko kasi nakita ko yung tatlo kong kapatid nandito lahat. Sabi ko, kailangan kong iset aside yung emotion para ma-deliver ko ng maayos yung message this morning. Ayan, welcome po sa lahat ng mga first time na naka-attend dito sa gawain ng Panginoon. Nawala yata yung clicker ko. Ayan. Handa na po ba kayong makinig ng Word of God? Magsabi ng nakaka-bless na Amen. Ayan, kanina no, ang sarap talaga na makita mo yung mga kapatid, mga mananampalataya ng Panginoon na sama-samang humaharana, kumakanta ng buong puso kay Lord. At naniniwala ako, naranasan natin yung presence ni Lord sa lugar na ito. Pero hindi natatapos doon yung pagkilos ng Panginoon dahil dadako tayo sa pakikinig ng Word of God kung saan pagsasaluhan natin yung pinakamasarap na spiritual food sa lahat. At ito walang iba kundi ang Word of God. Agree ba kayo na yun ang pinakamasarap na spiritual food? Magsabi ng Amen. Yan. Praise the Lord. And I'm so excited to share to you the Word of God this morning. Every time na tumatayo ako dito, nabibigyan ng privilege na makapag-deliver ng Word of God, lagi niyong napapakinggan sa akin yung tatlong omni qualities ng Diyos. Sabihin ng lahat, omni qualities. Ayan, pag sinabing omni or omni, ibig sabihin all-surpassing. Lampas sa lahat ng kakayanan ng ibang mga tao, ng ibang mga persona. At tanging ang Diyos lang yung nagtataglay ng ganitong omni cues or omni qualities. For the sake of those na first time naka-attend or bago-bago lang na nakakapakinig ng Word of God, minsan pa nating isa-isahin. Sabi ng lahat, omniscient. Ayan. Ibig sabihin ng omniscient, sa madaling salita, all-knowing. Ang Diyos po natin, ang tanging may ganyang kakayanan na lahat ng bagay ay alam niya. Si Satan po, walang ganyang kakayanan. Ang inaabangan lang lagi sa atin ni Satan, kung anong titingnan ng mata mo, kung anong sasalitain ng bibig mo, at kung anong ikikilos mo. Pero yung laman ng isip mo, laman ng puso mo, hindi alam ni Satan. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, taglay niya yung omniscience, pagiging all-knowing. Kaya nga sabi sa Bible, tayong lahat ay parang mga hubad sa harapan ng Panginoon. That means, wala kang maitatago kay Lord. Alam niya yung kalagayan ng puso mo ngayon, alam niya yung nilalaman ng iyong isipan. Sumunod, sabi ng lahat, omnipresent. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasa bawat dako. Naalala ko pala dun sa omniscient. Yan yung attribute or quality ng Diyos na ginamit natin nung huling tumayo ako dito patungkol dun sa mas kilala ka ng Diyos. Di ba nabanggit natin sa Matthew 10:30, alam ng Diyos ang bilang ng ating mga utang. Ayan, bilang ng ating mga buhok. Ikaw may-ari ng ulo mo, ikaw may-ari ng buhok mo, pero hindi mo alam yung count. Pero ang Diyos na omniscient, all-knowing, alam niya lahat ng bilang ng buhok mo. Kahit nung nagsuklay ka kanina, may mga sumamang ilang mga hibla, alam pa rin ni Lord yung exact count ng strands ng buhok mo sa ulo. So yung pagiging omnipresent naman, ibig sabihin, si Lord ay nasa bawat dako. Binanggit ko rin sa inyo. Dito sa Calamba City na lang, no, how many Christian churches and fellowships, full gospel churches, yung nagdadaos ng gawain ngayong Lord's Day, ngayong oras na ito. Pero si Lord, hindi siya by schedule. Ay, ngayon, dito muna ako dadalaw, dito muna ako magpaparanas ng presence ko sa CCF. Dito muna ako magpaparanas ng presence ko sa Victory or sa iba't iba pang mga Christian churches and fellowships na meron dito sa Calamba City. No, hindi ganun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kahit sabay-sabay tayong magdaos ng gawain, pwedeng iparanas ni Lord yung kanyang presence
ng sabay-sabay. Brethren, paano nagagawa ni Lord yung bagay na yon? Di ba, we are serving one God only? Yes. Kung tatanong niyo sa akin yung tanong na yan, hindi ko alam ang sagot kung paano niya nagagawa yon. Pero lagi nating tatandaan, tayong mga tao, marami tayong limitations, pero ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, He is limitless, He is unlimited. Kaya kaya niyang gawin yung mga mukhang imposible sa ating perspective, sa ating pananaw. Sumunod, at saka dagdag ko pala, binanggit ko rin nung nakaraang tumayo ako dito, huwag niyong sabihin na maganda namang mabanggit na, ay gusto ko na mag-Sunday para maranasan ko yung presence ni Lord. Pero huwag mong limitahan si Lord, kapatid. Kahit nasa bahay ka, pwede mong maranasan ang presence ni Lord. Kahit naghuhugas ka ng pinggan, kahit naglalaba ka, nakikinig ka ng worship songs, pwede mong maranasan yung touch, pwede mong maranasan yung presence ni Lord. Nung nakaraan, naglalaba ako. Habang nagda-dryer ako, nakikinig kasi ako ng isang preaching. Magsasampay na ako, pero yung mata ko teary-eyed. Ibig sabihin, walang pinipili si Lord. Ayan, kahit anong sitwasyon, kahit anong pagkakataon, kahit hindi sa loob ng church, pwede mong maranasan yung presence ni Lord because He is an omnipresent God. Brother, hindi na ako aatin sa Sunday. Pwede ko palang maranasan yung presence ni Lord sa bahay. Bakit? Kayang bang sumigaw ng malakas na hallelujah sa bahay nyo? Kayang bang magtaas ng kamay sa bahay nyo? Baka sabihin ng mga kasama mo, may something ka. Ayan, mahalaga pa rin na nagsasama-sama tayo sa gawain ng Panginoon kasi dito tayong malayang nakakasigaw, nakakapagpuri, nakakaatungal. Gamitin ko yung term, nakakaatungal kay Lord patungkol sa lahat ng pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. And last, yung pangatlong omni-qualities ng Diyos na relevant dito sa pag-aaralan natin this morning, yung kaniyang pagiging, sabihin ng lahat, omnipotent. O sa madaling salita ay all... Nope. Pagiging all-powerful. Sabihin ng lahat, all-powerful. Ayan, ibig sabihin si Lord ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Marami tayong mapapanood ng mga animes na may iba't ibang superpowers. Ano ba yung mga ginagamit? Merong mga aura, may mga chakra at kung ano-ano pang mga tawag sa kanilang puwersa. Pati mga superheroes, Marvel, Capcom at kung ano-ano pa. Hindi ako masyadong fan ng ganyan. May power sila, fictional lang itong tinutukoy ko ha. Pero nakikita natin limited yung power na kaya nila. Pag nakipaglaban sila, bigla nanghihina sila, nababawasan yung kanilang puwersa. Pero si Lord, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is omnipotent. That means He is all-powerful. Hindi nababawasan yung kapangyarihan na taglay ng Diyos na tunay at buhay. Amen. So all throughout the scriptures, from Old Testament to New Testament, napakaraming instances, napakaraming mababasa nating mga passages kung saan nagpakita si Lord, pinatunayan niya that He is an all-powerful God, that He is an omnipotent God. Diba sa first book pa lang ng Bible, sa book of Genesis, makikita na natin doon kung paano makapangyarihan ng Diyos. Genesis 1:1, anong sabi doon? In the beginning, God created the heaven or the heavens and the earth. Tapos marami siyang nilikha. Hindi sinasabi doon na sa seventh day, napagod si Lord. Kasi inubos niya yung kapangyarihan niya, yung power niya sa creation. Kaya yung 100% na power ni Lord, naging 95% na lang. Kaya seventh day, nag-rest si Lord. Hindi po ganun. Hindi po naging 95% ang power ni Lord. Nananatili itong 100%. Brethren, bakit nag-rest si Lord? Binanggit ko na rin yan noong nakaraan dito. Ginamit lang yung term na rest kasi wala na siyang gagawin. Malinaw po sa lahat, magsabi ng amen. Naiprepara niya na lahat dito sa earth. Wala na siyang kailangang gawin. Ang ginamit na term ay rest. Anong gusto niyong gamitin na term? Sa pahinga. Ayan si Lord nagtambay na lang kasi wala na siyang gagawin. So yun yung ginamit na term, nagpahinga, nag-rest si Lord kasi wala na siyang kailangang gawin. But that doesn't mean na nabawasan yung kanyang kapangyarihan. Sa Old Testament pa rin tayo, makikita natin yung kapangyarihan ni Lord kung paanong tinulungan niya ang mga Hebreo, ang mga Israelites, nung sila ay nasa dead end na. Nung sila ay nakalaya na sa pagkaalipin sa Egypt.
Di ba? Tumakas sila sa desert, tapos na-corner sila doon sa Red Sea. Wala na silang dadaanan, pero pinakita ni Lord kung gaano siyang kamakapangyarihan. Sino bang humati nung dagat? Sabi mo nga sa katabi mo. Hindi po si Moises. Hindi yun kayang gawin ni Moises. Sabi dyan, Exodus 14:21 through 22, then Moses stretched out his hand over the sea. So yun yung inutos ng Diyos. Itinaas niya yung kanyang mga kamay doon sa dagat na mapula. All that night, the Lord pushed back the sea with a strong east wind and turned the sea into dry ground. Si Lord ang humati ng dagat, hindi po si Moises. Wala po siyang kapangyarihan. Ang Diyos ang humati nung dagat. Pagpapakita yon na napaka-powerful ni Lord. Kahit pagsamasamahin mo ang IQ ng lahat ng matatalinong tao dito sa ibabaw ng mundo para gumawa sila ng technology na kayang humati ng dagat, hindi sila capable na makaimbento ng ganung machine. Pero si Lord, hinati niya ang dagat. Kung may imagine natin, nilalagay ko yung sitwasyon ko dyan. Siguro kung kasama tayo dun sa mga Israelites na tatawid dun sa hinating dagat, baka talagang nagtatayuan yung balahibo natin. Imagine mo parang building yung dagat na nasa tabihan nyo. Siguro yung iba habang dumadaan, ginaganang-ganan pa yung tubig, yung dingding ng tubig, or yung iba habang dumadaan sila, may nakikita silang mga sea creatures doon na first time lang nilang nakita. Na-imagine ba natin yung ganong mga bagay? Ang nakakatuwa pa dyan, hindi sila naglakad sa seabed or doon sa seafloor na basa, mamasa-masa. Kasi hinati ni Lord, pwedeng baka mamasa-masa, hintayin pang matuyo. No. Tingnan niyo ang kapangyarihan ni Lord, talagang natuyo pati yung seabed, pati yung seafloor na tinatawag. Talagang makikita natin talagang ang Diyos ay napaka-makapangyarihan. Sabi diyan, the water divided and the Israelites went through the middle of the sea on dry ground. The water stood like a wall on their right and on their left. Talagang ma-amaze ka, grabe yung kapangyarihan ni Lord kung paano niyang hinati yung dagat. So sa Old Testament pa rin tayo, no? Sa Old Testament, mababasa din natin dyan kung paano gumawa ang Diyos ng iba't ibang mga miracles, kung paano siya nag-raise ng mga dead. At sa Sodom and Gomorrah, nakita natin kung gaanong ka-powerful ang Diyos dun sa kanyang judgment. Nang pinaulanan niya ng umaapoy na asupre na fireball, yung Sodom and Gomorrah apektado, pati yung mga neighboring cities nito dahil dun sa homosexuality, dahil dun sa kasalanan na kanilang ginagawa. So sa Old Testament, pinatunayan ni Lord, I am a powerful and an omnipotent God. Jump tayo sa New Testament. Sa New Testament, sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Yesus, during His earthly ministry, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, siya ay nasa katawang tao. Pero through the life of our Lord Jesus Christ, pinatunayan kung gaanong kamakapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Ama na nasa langit. Diba doon sa wedding in Cana, ano ba yung first miracle na ginawa ni Jesus Christ? Sabi mo nga sa yung katabi ulit. Daming quiz, no? Hirap na kasing magtawag, limited yung time. Ayan, ginawang alak yung tubig, hindi emperador oinos wine. Ginawang wine yung tubig na plain, wala namang lasa. Pero can you imagine kung gaano ka-powerful ang Lord? Mula sa walang flavor na tubig, nilagyan niya ng napakasarap na flavor, ginawa niyang wine. Na-imagine nga yung buhay natin nung wala pa tayo kay Jesus Christ, nung wala pa tayo kay Lord. Walang kalatoy-latoy yung buhay natin, walang ka-flavor, walang kakulay-kulay. Pero nung tinanggap natin si Lord sa ating mga buhay, doon nagkaroon ng maraming flavor yung buhay natin. Doon nagkaroon ng maraming color yung ating mga buhay. Masaya po ba tayo doon? Pumalakpak lahat ng masaya. Sa New Testament din, through the life of the Lord Jesus Christ, nakita natin, ganun din, kung paano sa Old Testament, nag-grace din ng mga patay ang ating Panginoong Jesus. He restored yung mga namatay. Di ba? Napakaraming passages. Isa doon ay si Lazarus. Hindi po yun example ng resurrection. Yun po ay example ng restoration. Magkaiba po ang resurrection and restoration, but I'm not gonna expound on that. So, pagpapakita na kayang bumuhay ng Panginoong Jesus ng patay dahil siya ay makapangyarihan. Sa New Testament pa din,
Napakaraming miracles na ginawa ng Panginoong Yesus. Isa pa dito, nagawa niyang patalimahin, pasunurin, pahintuin ang masamang lagay ng panahon. 'Di ba? Merong mga two passages kung di ako nagkakamali, merong storms, tapos inutusan ni Lord, be still. Sumunod sa kanya yung masamang panahon. Kahit ang lagay ng weather, kayang pasunurin ng Panginoong Yesus because He is all powerful. Old Testament, New Testament, example naman sa generation natin ngayon. Huwag na tayong lumayo pa. Look at COG Parian, Calamba. Every time na may bagong attendee, yan, kasama ko sila Brother Genesis at Pastor sa Guest Experience Ministry na tinatawag or GEM. Ina-explain namin doon yung history ng COG Parian na nagpasimula sa resort ni Pastor Ami, kung di ako nagkakamali. At ang bumubuo lang doon ay 2 family. Pero tingnan nyo ngayon, ilang clan, ilang pamilya na yung uma-attend dito sa COG Parian at nagkakaroon na nga every year na tinatawag na Family Day. If God is not powerful, 2 pamilya pa rin ang magse-celebrate ng Family Day. Pero tingnan nyo, napaka-makapangyarihan ni Lord, napakaraming pamilya na yung nakaka-attend dito sa COG Parian. Hindi ba yun ebidensya na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay all-powerful? O mas lumapit pa tayo, every day, tumitingin ka sa harap ng salamin. Tingnan mo yung buhay mo. Yung buhay mo ay evidence, visible evidence, visible proof na ang Diyos ay makapangyarihan kung paano niya tinransform, kung paano niya binago yung buhay ng bawat isa sa atin. Sa ganang ating sarili, hindi natin kayang baguhin yung ating mga sarili. Pero si Lord, dahil sa kanyang omnipotent power, pinakita niya kung paano niyang tinransform ang buhay ng bawat isa sa atin. Because He is an all-powerful God. Can we say Amen? Praise the Lord. At ang Diyos na pinaglilingkuran natin, sabi ko sa inyo kanina, hindi nababawasan yung kanyang power. Hindi nababawasan yung kanyang omnipotence mula pa man noon hanggang ngayon, hanggang sa magpakailan, kailanman. Never malolobat, never ma-empty, never madidrain ang power ni Lord. Pero tayong mga tao, we have limitations. May mga pagkakataon, napapagod po tayo. May mga pagkakataon na burn out, nakakaranas ng exhaustion, nafe-feel natin para tayong nalolobat. Kaya doon, papasok yung napakalaki nating pangailangan sa Diyos na supplier, hindi lang supplier, source ng kalakasan ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, every time na nakakaranas ka na parang nanghihina ka, palobat ka na, lapit ka sa Panginoon. At pwede mong sabihin, Lord, pa-charge. Let's close our eyes and we are going to pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na kami ay nandito, nagsasalo-salo sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, kailangan po naming maranasan yung presence mo para masabi po namin na talagang hindi sa walang kabuluhan yung pag-attend po namin sa umaga po na ito. At alam po namin, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. You know the desires of our hearts, Panginoon. Kaya katagpuin mo po ang bawat isa na naririto, Panginoon. At yung glory mo, yung makita po nila sa aking buhay. Ano mang kakulangan sa preparation na aking ginawa, ang Holy Spirit ang pumuno, ang Holy Spirit ang kumumpleto. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' name, and all say, Amen. Misa pa nga nating palakpakan ng ating Panginoon. Grabe si brother, and intro pa lang pala yun. Ayun, yes, intro pa lang yun. Kaya kailangan magmadali. Praise the Lord. Alam natin sa science, no? Sa agham. Alam natin na ang sun ang sentro ng tinatawag na solar system. At yung sun din yung primary source ng power or energy ng lahat ng living thing na nandito sa ibabaw ng earth. Kaya nga sa 4th day, mas naunang nilikha ng Diyos ang araw, ang mga tanglaw sa langit, mga heavenly bodies, bago niya inihanda ang mga unang tao. Sa 4th day, sabi sa Genesis 1:16 through 17, God made the 2 bright lights, yung 2
tanglaw sa langit. The larger light, yung mas malaki, ay ang tinatawag na araw, to rule the day, and the smaller light to rule the night, and that is the moon that we have. Pero yung moon, wala siyang sariling liwanag talaga. Humihingi lang siya, nangihiram lang siya ng liwanag sa araw. Check nyo na lang yung science ninyo. He also made the stars. God put them in the sky to give light to the earth. Hindi lang to give light and also to provide power and energy. Without the sun, alam ng Diyos na hindi mabubuhay yung mga living thing na nandito sa ibabaw ng lupa. Magiging ice age itong earth kung walang araw. There will be no existence of life. Kaya nga pang-anim na araw ginawa ng Diyos ang mga tao. So God created humans in His image. In the image of God, He created them. He created them male and female. So baka magulat si Adan at Eva kung nauna silang nilikha, tapos nandun sila sa dilim. Bigla na lang may lalabas na malaking liwanag. Baka mabulag itong dalawang to. Kaya nga di ba pag may mga naguguhuan, nalilindol, tinatakpan muna yung mata bago sila kasi baka sila ay mabulag sa sobrang liwanag. Ganun yung mangyayari sa kanila kung nauna silang nilikha bago yung araw. So talagang in order yung pagkakalikha ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero tatandaan natin, although yung sun, nagbibigay siya ng power, nagbibigay siya ng energy, tayong mga tao, hindi po tayo kinocompose lang ng katawan. Binubuo po tayo ng 3 components. Ito ay ang body, soul, and ano yung panghuli? Spirit. Correct. Ayan. Katawan, espiritu, at kaluluwa. Yan yung bumubuo sa atin. Yung katawan natin nanghihina. So us with our souls and with our spirits. Kaya kailangan natin ng Diyos na siyang source ng strength, source ng energy, and source of power. Kailangan natin ang Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Magsabi ng Amen. Ngayon, ano-ano ba yung mga factors, mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pagkapagod or pagkalobat? Tingnan natin yung mga factors at tingnan mo, hindi ko alam yung kalagayan nyo ngayon, pero meron sa mga naririto, kaya inimpress ni Lord tong message na to, nakakaranas ng pagkapagod, pagka-burnout, pagkalobat. Tingnan mo kung saan ka nagfo-fall under. Saan yung cause ng pagkapagod na nararanasan mo? Una, spiritual fatigue. Pagkapagod sa kalagayan spiritual. Nakakaranas tayo ng ganyan kapag tayo ay hindi na po nag-a-abide. Hindi na po nakakapit ng mahigpit kay Lord. Hindi mo na nagagawa yung mga bagay na dati mong ginagawa para kay Lord. Bakit? Busy kasi sa work. Busy sa school. Daming assignments. Pag dyan na-focus yung buhay mo, makakaranas ka ng spiritual fatigue. Kasi hindi mo na tinatanggap yung nourishment na dapat mong matanggap mula sa Diyos. So di ba, sa gospel, inihalin tulad tayo ng Panginoong Yesus sa mga sanga. At siya yung pinakapuno. Kapag ang sanga nahiwalay sa trunk or dun sa pinakapuno, ano mangyayari sa sanga? Mamumunga, magiging sariwa? No. Matutuyo, mamamatay, hindi na magbubunga. Pero kapag nakakapit siya dun sa trunk or dun sa pinakapuno, matatanggap niya yung mga nourishment, energy na kinakailangan nung sanga. Ganon din po tayo. Kapag malayo ka na kay Lord, hindi ka na naglilingkod kay Lord, hiwalay ka na kay Lord, huwag kang mag-expect na tatanggap ka ng nourishment na nanggagaling kay Lord. Kaya napakahalaga, sabi sa gospel, di ba, abide in me. Lagi tayong pumapit ng mahigpit sa ating Panginoon para hindi natin maranasan yung spiritual fatigue. Next, emotional burnout. Isa yan sa nagkokos kung bakit tayo nalolobat, napapagod. Yung mga baggages na meron sa kalooban natin. Mga griefs, pains, mga pinagdadaanan mo na sobrang bigat na. Wala pong nagbubuhat ng bagahe ng matagal na hindi nakakaranas ng pagkapagod. Ganon din pagdating sa emosyon. Kaya pag natulog ka na mayroong mabigat sa kalooban mo, may dala-dala ka mga baggages, kahit matulog ka ng 24 hours, pagising mo, feeling mo, pagod ka pa rin. Dahil may buhat-buhat ka sa damdamin mo.
Kaya dapat kapag tayo naglilingkod sa Panginoon during praise and worship, 30 minutes lang yun eh. Dapat mina-maximize natin, i-utilize natin yung 30 minutes time to worship the Lord. Isigaw mo sa Panginoon. Yung ginamit ko term kanina, iatungal mo sa Panginoon lahat ng emotional baggage na meron ka, ibuhos mo sa Kanya. Yun yung sabi sa Psalms 55:22 na lagi ko rin binabanggit dito, cast thy burden upon the Lord. Ibig sabihin nung cast, itapon mo. Ihagis mo kay Lord lahat ng bigatin na meron dito sa loob. Pero kapag nakatikom lang yung bibig mo during praise and worship, I'm telling you, dala-dala mo pa rin yung baggages na meron ka dyan sa loob mo. Kaya during praise and worship, wala nang hiya-hiya. Kung naiiyak ka, kung gusto mong lumuha, iluha mo sa Panginoon. Amen? Ikatlo, physical exhaustion. Siyempre kasama yan, physical. Napakahalaga, nasermonan ako last week eh. Napakahalaga na tayo po ay natutulog. Ayan. Huwag mong i-deprive yung sarili mo sa pagpapahinga. Pag alam mong pagod ka na, matulog ka, iisa lang po ang katawan natin. Kapag ikaw ay nagkasakit, dahil sa pagpapabaya mo din, mahadlangan ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nung kinausap ako last week, sabi sa akin, Ren, hindi na tayo bata. Ano ka na, 35 years old ka na. Yung prime mo noon, yung strength na meron ka noon, hindi na kapareho ngayong 35 years old ka. Matulog ka naman, Ren. Yun yung sabi nung kumausap sa akin last week. Bilang mga tao, kailangan po natin ng pahinga. Kailangan po nating matulog. Huwag po nating abusuhin ang ating mga katawan para hindi tayo makaranas ng pagkalobat. Ikaapat, relational strain. Usapang relasyon. Relasyon sa magulang, vice versa, anak sa magulang, relasyon mo sa katrabaho, relasyon sa kaibigan, relasyon sa kaeskwela. Kapag hindi maganda yung relationship mo sa kanila, nakakalobat po yan. Ito nakakalungkot. Relationship mo sa mga kasamahan mo sa loob ng church. Pag di maayos ang relationship mo sa mga kasamahan mo, nakakapagod po yan. Kaya sa abot ng ating makakaya, dapat magkaroon tayo ng kapayapaan sa mga tao. Nakalagay din po yan sa New Testament. Pag-pray natin, kung meron tayong mga mahal sa buhay na hindi maayos yung relationship natin sa kanila, pray for them. Amen. Ikalima, mental overload, which is very serious. As much as possible, ayoko talaga nagtatakal ng patungkol dyan. Dyan kasama yung mga panic attacks, depression, anxiety, suicidal thoughts. Nakakapagod po yan. At napakaseryoso pag usaping mental. Kasi yung brain natin yung controlling tower ng ating katawan. Pag di maayos yung controlling tower, apektado ang buong katawan. Ang bigat-bigat kumilos. Mga nagso-social media, yan, napaka-toxic ng social media ngayon. Hindi lang dahil sa mga negative post, hindi lang sa mga post ni mga content ni Tito Mars, at kung sino-sino pa mga napapanood yun na nakaka-stress. Ang content daw ang tawag doon. Kahit yung mga magagandang post, pwedeng mag-cause ng mental overload. Sa paanong paraan? Kapag pinayagan mo yung inggit sa buhay mo, buti pa si Kuwan, may bahay. Buti pa si Kuwan, laging ang sasarap ng kinakain. Pag yan yung pinayagan mo, makakaranas ka ng mental overload. Hindi lang sa mga toxic posts, kahit sa mga posts na hindi naman toxic, pag mali yung paraan ng iyong pag-iisip. Kaya alam niyo po, napaka-healthy. Bilang Christians, challenge ko kayo, try nating SOCMED detox. Alam niyo yun? Sa isang linggo, kaya mo bang hindi mag-social media? Kasama po yun sa fasting na tinatawag. Ang fasting hindi lang sa pagkain, kahit social media, dapat pina-fasting mo yan. Kung gusto mo talagang maglaan ng oras para kay Lord. Ika-anim na pwedeng cause kung bakit tayo napapagod, lack of purpose or direction. Kapag hindi mo alam yung purpose ng buhay mo, kahit wala kang ginagawa, ironic no? Wala kang ginagawa pero napapagod ka kasi hindi mo alam yung purpose, hindi mo alam yung direksyon ng buhay mo. Pero huwag mong iisipin, walang purpose yung buhay ko, walang silbi yung buhay ko. Kapatid, nagkakamali ka. Si Jesus Christ ay hindi nagpapako sa krus, hindi niya binigay yung kanyang buhay para sa'yo dahil ikaw ay walang silbi, walang purpose. No.
nagkakamali ka. Nagpapako ang Panginoong Hesus doon, namatay siya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, dahil may purpose siya para sa buhay mo. Kung di mo alam yung purpose ng buhay mo, pumunta ka dito every Saturday. Anong meron dito pag Saturday? Humayo ka, doon mo makikita, oo nga no, may purpose pala ang aking buhay. Anong oras po sa mga humahayo? 7:30 ng umaga. Doon mo makikita may direction pala ang buhay ko, may purpose pala ang buhay ko. And last, unresolved sin or guilt. Yang kasalanan na iniingatan natin sa ating mga puso, nakakapagod po yan. Kasi ang kalagayan natin, naglilingkod ka nga sa Panginoon, umaattend ka, lahat ng gawaing inaatinan mo. Pero yung mga sin, hindi mo talaga binibitawan. Hindi mo talaga sinusurrender, sinusuko kay Lord. Ang kalagayan mo, para kang nakikipag-tug of war kay Lord. Lord, attend ako pero akin lang to ha. Akin lang tong alak, sigarilyo, pagchismis, pornography, kung ano-ano pang mga nagagawa kong hindi maganda. Lahat ng addiction ko, akin lang to Lord. Maghilahan tayo. Mapapagod ka pag lagi kang nakikipaghilahan kay Lord. Let go and let God. Doon mo makikita magiging magaan yung paglilingkod mo sa Panginoon. Mawawala yung nararanasan mong feeling mo low-bat ka. Ngayon ang tanong, how to overcome itong mga nararanasan natin na pagkapagod? Number 1, rest and self-care. Kagaya ng binanggit ko kanina, napaka-importante na tayo ay nagpapahinga, natutulog ka, gumagawa ka ng mga healthy na bagay. Self-care, alagaan mo naman ang sarili mo. Tingin-tingin ka naman sa salamin, tinan mo itsura mo. Yan, niisip mo, ba't naglolo ko yung asawa mo? Check ka din sa salamin. Paminsan-minsan, mag-skincare ka, mag-rejuve ka. Yan, maligo ka, araw-araw. Ngayon, nakakatanggal po yan ng pagkapagod, pagka-burnout na nararanasan po natin. Baka ang kailangan mo lang pala, ligo, kapatid. Number 2, pursuing purpose. Ayan, makita mo na yung buhay mo merong purpose. Talents na meron ka, paggamit mo kay Lord. Yan, di ba laging may mga announcement dito, audition. Paggamit mo na yung buhay mo sa Panginoon. Anong gagawin mo? Bubulukin mo lang yung mga talents na binigay ni Lord sa'yo? Huwag kang papayag na mabulok lang yung mga talents na meron ka. Huwag mong ililibing yung mga talents na meron ka. Pursue your purpose. Ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Makikita mo mas yung pagkaloobat mo maiibsan. Ikatlo, balancing commitments. Nakakita na kayo nang nagja-juggle sa mga circus kahit sa TV. Ang gagaling nila mag-juggle, magbalanse nung mga balls na hawak-hawak nila. Pero hindi nila yun kayang gawin ng 24 hours. Nakakapagod yun. Kapag nagja-juggle ka ng mga commitments, pag hindi organize yung mga tasks na meron ka, nakakapagod po yun. Minsan ang kailangan mo lang gawin, i-organize mo ano yung mga priority mo sa buhay. Yan. At isa-isahin mong isalansan at doon mo mas makikita, nawawala yung pagkapagod, nawawala yung pressure dahil nagiging organized ka. Kahit ako gusto ko ng disiplina pagdating sa bagay na yan. Ika-4, seeking support. Kapatid, minsan wala kang mapag-openan sa bahay ng mga pinagdadaanan mo, lalo pag hindi mga Christians yung mga kasama mo sa bahay. Pag umaattend ka ng church, may mga circles po dito. Lagi nating sinasabi, kananayan ka, after ng gawain ng Panginoon, after ng gawain, join ka sa mga kananayan. Katatayan ka, join ka sa mga katatayan, sa circle nila, sa meeting mamaya. Sa C2S na tinatawag or connect to souls. Kabataan ka, merong group dito para sa mga kabataan. Kagaya nga lang lagi natin napapakinggan, huwag kasi tayong mga feeling foreigner. Mga taga Zimbabwe, uwi. Kagaya ng binanggit ko sa Zoom kanina, after ng victory song, kating-kati na yung puwet na lumabas ng church at umuwi. Kala mo may tinatakbuhang utang dito sa loob ng church. After ng gawain, makipag-connect ka muna sa mga kapatid. Malay mo doon mo makita yung support na kinakailangan mo sa lahat ng mga pinagdadaanan. Kung may prayer request ka doon sa circle na yun, voice out mo mga kapatid. Bro, sis, kailangan ko ng prayer request. Pwede bang pag-pray natin itong pinagdadaanan kong ganito? Amen. Ikalima, spiritual renewal. Diyan na yung papasok yung tinatawag na pagre-recharge or charge up in the Lord. Kung alam mo, marami kang pagpapabaya na nagawa kay Lord.
iwanan mo na yung lahat sa likuran. Mag-renew ka ng, di ba yung tinatawag na renewal of vow? Mag-renew ka ng panata mo kay Lord. I-recommit mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya every time na tayo po, every after ng message, di ba, may tinatawag na altar call. Nawa mamaya, kung alam mo na talagang relevant sa'yo itong message na ito, sana merong initiative, merong magkusa, kahit di ko pa sabihin, kusa kayong pumunta dito sa unahan. Pag kayo tumayo mamaya, pagpapakita yun na parang public declaration nyo na, Lord, I am moving on. I am moving forward. Humahakbang ako papunta sa harapan mo. Kahit magsiksikan tayong lahat dito, and we are going to pray for you. Iiyak mo pa sa Panginoon mamaya dito sa altar. Makikita mo kung paano kang i-recharge, kung paano kang i-charge up ng ating Panginoon. Si Jesus Christ, during His earthly ministry, bilang nasa katawang tao, alam niya limited yung power, yung strength na meron yung kanyang physical body. Kaya tingnan nyo, lagi siyang nag-charge up sa Abba Father, sa Ama na nasa langit. Mark 1:35, epitome si Jesus Christ, best example ng lahat ng mga bagay na dapat natin ginagawa bilang isang Christian. Sabi diyan, very early, sobrang aga, while it was still dark, wala pang araw, madilim pa, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Maaga pa, madilim pa, si Lord Jesus Christ humihiwalay sa kanyang mga kasama, nagpapacharge sa Ama na nasa langit. Ama, alam ko po, pagharap ko nitong panibagong araw na ito, marami na namang battles, marami na namang hamon, marami na namang gera, babatuhin ako ng mga Pharisee, tutuligsain ako ng mga relihiyosong Hudyo. Kailangan ko po yung charge na nanggagaling po sa iyo. Charge me up, Father. Dapat ganun din po tayo. Bago ka sumabak sa panibagong araw, magpa-charge ka muna kay Lord. Amen. Pag tayo nagigising, chinecheck agad natin, baka lobat yung cellphone ko, kailangan ko nang i-charge. Kasi kapag lobat yung cellphone ko, hindi ko ito mayu-utilize sa buong araw, di ko magagamit. Dapat nakikita din natin yun sa ating mga sarili. Kailangan kong i-charge yung aking sarili kay Lord this morning dahil marami akong haharapin. Sumunod na verse, Luke 6:12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. After ng ministry, umaga pa lang nagpapa-charge na, syempre nagamit yung lakas. Sa gabi bago matulog, ang Lord Jesus Christ nagbigay ng example sa atin, nagpapa-charge ulit siya. Ama, i-charge mo po ulit ako. Dahil nagamit ko yung kalakasan ko sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan sa buong araw po na ito. Bago ka matulog, kapatid, magpa-charge ka muna. Plug in ka muna kay Lord at magpa-charge ka para sa panibagong araw, kinabukasan. Alam niyo po, naranasan ko tong bagay na ito nung ako ay nasa Bible school. Every Wednesday, if I'm not mistaken, napunta kami sa Luneta to share the Word of God. Dami naming sinesharean doon ng mga kabataan, mga estudyante, mga nagliligawan, mga mag-boyfriend, mga tumatambay doon. At nakikita ko kung paano kumikilos ang Panginoon doon sa mga sinesharean namin. May mga pagkakataon, mga estudyante na sinesharean ko, talagang umiiyak sila. Siguro dahil may mga pinagdadaanan sila sa buhay. So sa kalooban mo, ang ganda ng testimony ni Lord. Parang mafa-fire up ka talaga eh. Talagang gagana yung motivation sa kalooban mo. Pero pag uwi ko sa Christian house, alam nyo, kabaligtaran yung nangyayari. Nakakaranas ako ng pagka-burnout. Pagkapagod. Despite of those testimonies na napakagaganda. Bakit? Kasi naglalabas ka ng energy. Nag-e-exert ka ng effort. Kaya kailangan mo mag-charge kay Lord kasi marami kang tinatanggap na mga bigat mula dun sa mga taong nag-o-open sa'yo. Kaya ang ginagawa ko noon, hindi ko alam kung alam ni Moises kasi kasama ko siya sa Christian house dati. Lumalabas ako ng 1 a.m. Naglo-long walk ako. From Arpapa Station, umaabot ako hanggang Roosevelt Station. Ewan ko kung malayo na ba yun, pero para sa akin malayo yun. Nilalakad ko yun. Gusto ko ng long walk
Pero nung naglalakad ako noon, parang hindi ko alam yung pupuntahan ko. Parang gusto ko talang i-exhaust yung sarili ko. Si Lord nangusap sa aking puso. Sabi ng Panginoon, uwi ka na. Magpahinga ka. Ibig sabihin ni Lord, balik ka na sa Christian house. I will charge you up. I-charge kita. Diyan sa panghihina, pagkalobat na nararanasan mo. Ganon si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Itong Matthew 11:28, isa to sa mga mainstream. Pag sinabing mainstream, laging gamit na gamit, very common sa mga Christian churches and fellowships. At kapag common ng verse, minsan natin taken for granted. Hindi na masyadong pinapansin. Pero alam niyo kung ano yung mga common verse? Those are the most powerful verses in the Bible. Like John 3:16. Huwag niyong pagsasawaan ng John 3:16. Ang John 3:16, hindi napapanis, hindi nabubulok. Amen. Ayan, yan ay heart of the Bible. Matthew 11:28. Alam niyo po, masarap kapag tayo ini-invite sa mga birthday yan. Mga kainan. Gustong-gusto natin na ini-invite tayo, lalo alam mong makakapag-sharon ka. Amen. Tapos ang sama-sama ng loob mo pag yung friend mo, hindi ka na-invite dun sa kanilang kainan. Pero ang Panginoong Jesus, this is an invitation. Galing mismo kay Jesus Christ. Para yan sa ating lahat. Sabi sa invitation ni Lord, Nak, come to me. Lapit ka sa akin. Kita ko, pagod ka na. Kita ko, ang dami-dami mong bit-bit na mga bagahe. Magpahinga ka sa akin. I will give you rest. I will charge you up. Dahil nak, ayokong malobat ka. Ayokong ma-empty ka. Worst, nak, ayokong mag-shutdown ka. Kaya hanggat maaga pa, magpa-charge ka sa akin. Napakaganda po ng invitation na yan. At ang invitation po na yan, hindi po yearly. Ang invitation po na yan, araw-araw. Dahil bawat araw ay nakakapagod. Kaya kailangan natin yung rest nang gagaling sa ating Panginoon. Amen. Alam nyo, habang piniprepare ko itong message na to, napaiyak ako Kasi na-realize ko, ang Tagalog ng charge, isa sa lumang pagkakatagalog sa salitang charge ay karga. Pag sinabi mong Lord, pa-charge, parang sinasabi mong, Lord, pakarga. Lord, buhatin mo naman po ako. Kasi napapagod po ako sa journey ko na ito. Bilang tumanggap sa Panginoong Jesus, alam natin meron tayong spiritual race. Merong spiritual race na nilagay sa ating unahan. Merong karera. At wala pong race na hindi nakakapagod. Amen? Lahat ng karera, lahat ng pagtakbo, nakakapagod po yan. At alam ni Lord yun. Pag napapagod ka sa race mo as Christian, huwag mong sabihin, pagod na ako, ang layo pa ng race, ang layo pa ng goal, ang layo pa ng Panginoong Jesus. Hindi pa siya darating kasi siya yung trophy natin Siya yung reward natin, siya yung goal ng bawat isa sa atin. Huwag nga sabihin, uwi na muna ako, balik na lang ako sa dati kong buhay. Layo pa pala ng finish line. Huwag kapatid. Kung nakakaranas ka ng pagkapagod, panghihina, pagkalobat, lapit ka, Lord. Pakarga. Lord, buhatin mo naman po ako. Tatay naman po kita, di ba? Para yung mga pagod na nararanasan ko, Panginoon, maibsan. Mapalitan ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Patuloy ka lang sa pagtakbo. Kung nakakaranas ka ng pagkapagod sa race, sa spiritual race, lapit ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, pakarga. Lord, buhatin mo naman po ako. Kasi nakakaranas ako ng pagkapagod, Panginoon. Yung pagkapagod, that's valid. Pagpapakita na tao tayo. Na-share ko nga dito, no? Kahit ang salitang pagod, nagpapaalala sa atin na mayroong Diyos. The last 3 letters of the word pagod, kung babasahin mo na English, ay God. Kahit ang salitang pagod, nare-remind ka that there is one true God. Naalala nyo yung sikat na tula, Footprints in the Sand. Sabi niya dun sa kanyang tula, magkasama sila ng Panginoon na naglalakad sa tabi ng dagat.
kitang-kita niya yung 2 sets of footprints. Footprints niya, nung author, at yung footprints ng Panginoon. Pero nagtanong siya kay Lord, Lord, bakit ganun? During my toughest battles, during my hardships, difficulties, Lord, bakit mo ko iniwanan? Bakit footprint ko na lang yung nandun sa buhanginan? Ang daya mo naman, Lord. Pero ang sagot sa kanya ng Panginoon, no. Hindi kita iniwanan. During your toughest battles, during your difficulties, kinarga kita. Binuhat kita. Yung footprints na nakita mo, that's not yours. That's mine. Paa ko yan. Hindi mo paa yan. Bit kita kasi alam kong nagpapakarga ka na. Alam kong nahihirapan ka na. May mga times ganun din po tayo. Kala natin during our hardships, iniwanan tayo ni Lord. Pero no, never kang iniwanan, never kang pinabayaan, never nagkulang ang Lord sa ating mga buhay. Ni-review ko itong message na ito, natapos ako 1:00 ng madaling araw kanina. Bago ko tapusin, in-end ko to with a prayer, devotion sa Panginoon. Luhod ako sa harapan ng computer ko, naka-play yung isang devotion. Kaya sabi ng technical kanina, brother, ganito namin to ipa-flash, nakalagay yung YouTube. Yes, may explanation ako dyan. Kasi yun yung piniplay ko habang nagpe-pray ako kay Lord nang nakapikit. Pagkasabi ko ng amen, pagmulat ko, nandyan sa part na yan. Hindi naman yan kasama talaga sa slides ko. Sabi sa Isaiah 40 verse 29, He gives power to the weak. Ang Diyos nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng charge, nagbibigay ng strength sa mga mahina, sa mga nanghihina. Kaya pag alam mo nanghihina ka, mahina ka, huwag ka na magkunwari. Sabihin mo kay Lord, come as you are. Dahil kilala ka naman ni Lord, lumapit ka sa Kanya. Lord, nanghihina po ako. Nababurnout ako, Lord. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Charge me up, O Lord. And to those who have no might, He increases strength. Kaya mga kapatid, sa mga pagkakataon na tayo po ay nanghihina, napapagod, nababurn out, na-exhaust, feeling mo palobat ka na, the Lord is inviting you na mag-plug in sa Kanya. Magpa-charge ka sa Kanya. Dahil ayaw niya na mahatid ka sa emptiness. Ayaw niya na mahatid ka sa isa-shutdown mo na yung sarili mo dahil sa mga pagod na nararanasan mo. Huwag kapatid. Huwag kang papayag na si Satan ang mag-shutdown sa'yo. Lapit ka sa Panginoon. Magpa-charge ka sa Kanya. Buhay ka pa. Humihinga ka pa. Ibig sabihin may pagkakataon ka pa na lumapit sa Panginoon at sabihin. Kasi nga po lahat pumikit, tapos sabihin niyo yung mga salitang yan kahit pabulong sa inyong mga sarili. Lord, pa-charge. Because I need your power. I need your strength, O Lord. Ikaw lang yung makakatulong para muli akong lumakas. Ikaw lang yung makakatulong para makabalik ako sa paglilingkod ko sa'yo. Ikaw lang yung makakatulong para buhatin lahat ng mga baggages na meron sa aking puso. At kung handa kang magpa-charge sa Panginoon, lahat ay makatatayo sa oras na ito. The altar is open. Kung alam nakakaranas ka ng pagkapagod, lapit kayo dito sa unahan. We are going to pray for you sa ministry. Nakakapagod ang ministry, alam ni Lord yan.
Gusto kong i-charge ni Lord. Gusto kanyang bigyan ng kalakasan. Huwag kang mahihiya kung baguhan ka, ngayon ka na lang ulit naka-attend. Huwag kang mahihiya lumapit dito sa unahan. Walang hiya-hiya. Dahil tatandaan mo, sa Panginoon ka naglilingkod, hindi sa tao. Pwede na po kayong lumapit dito sa unahan. Hallelujah, Jesus. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kailanman hindi nagkulang. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi nagkulang, hindi nagpabaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Lagi nating iniisip, si Lord, nagkulang sa buhay ko. Si Lord, pinabayaan ako. No, magbabounce back yan sa'yo. Tayo yung nagpapabaya kay Lord. Tayo yung nangiiwan kay Lord. Pero siya, never kanyang iniwan, never kanyang pinabayaan, at kailanman hindi siya nagkulang sa pag-abot, pagmamahal sa'yo. Can you imagine? Ganun kang kahalaga sa kanyang mga mata. Hindi siya nagkulang. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nakulang. salamat, Panginoon. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, taging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin, Panginoon, suliranin man, lagi ka naming aawitan, O Diyos. Ikaw lamang. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Minsan mo pang awitin sa Panginoon. Kahit kailan Sabihin mo, Lord, di ka nagkulang sa aking buhay. di ka nagkulang. Salamat sa iyong biyaya. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon Sabihin mo na may pananampalataya. pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Tay, maraming pong salamat. Dahil yung kapangyarihan mo hindi nababawasan. Kaya lagi ka naming maaasahan every time na nakakaranas kami ng pagkapagod, panglulupaypay, pagkapata, pagka-burnout, exhaustion. Kapag kami nalolobat, pwedeng-pwede ka naming lapitan because you are available 24/7. Gustong-gusto mo na kinukulit ka namin. At yun po yung gagawin namin lalo kapag nakakaranas kami na pagkalobat, Panginoon. Lagi kaming kakatok sa'yo at magsasabing, Lord, pa-charge. Dahil kailangan po namin yung kalakasan, yung strength, yung power na nanggagaling po sa'yo. Dahil bawat araw na meron po kami, talagang nakakapagod, Panginoon. Mga nangyayari sa paligid, problema sa bahay, problema sa trabaho, stress sa eskwela. Pero ikaw yung aming kapayapaan, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng mga kapatid na naririto na piniling magpa-charge sa iyo, Panginoon, sa araw po na ito. Naniniwala po ako, Panginoon, hindi sila lalabas sa sanctuary na ito na lobat. Hindi sila lalabas sa sanctuary na ito na pa-empty na, Panginoon, or pa-shutdown na. Sapagkat bawat isa sa amin, muli mong pinuno ang aming mga spiritual na baterya, Panginoon. Kaya handang-handa na kaming harapin ang panibagong linggo na darating po sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Kung puno ng pagpapasalamat yung puso mo ngayon, pwede mo bang palakpakan na may kasamang pagpupuri ang Panginoon? Salamat po, Lord. Karapat-dapat ka sa pinakamataas po naming palakpak at pagpupuri. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na tapat, dakila sa aming mga buhay. Maging sa pagkakaloob na aming gagawin, Panginoon. Kahit kami, yung iba sa amin, may kagipitang pang financial, pero makikita po namin, kahit yung laman ng aming mga wallet, kaya mong i-charge, Panginoon. I-charge up, Panginoon, kung gagawin po namin yung kalooban mo sa aming mga buhay. Sa pagkakaloob na ito, ikaw lamang maluwalhati at mataas at magamit ito para sa higit pang expansion ng COG Parian, Calamba at marami pang mga lost souls yung maabot. Salamat po, Ama. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, lahat ng pinuno ng Panginoon ay magsabi ng malakas na Amen. Purihin